Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron pong isang abogado ang napikon dito nga po sa kabobohan ni Senator Robin Hood Padilla kasi ito na naman siya, naggagaling-galingan na naman. Talagang feeling mo, parang superhero itong si Robin Padilla ng mga DDS. Ngayon, sabi ko nga naman sa inyo, matagal na. Ano pa ba nga aasahan natin kay Robin? Matagal ng Judas Barabas yan. Bubita. Kumbaga sumusweldo na lang si Robin sa tax ng mamamayang Pilipino kahit bobo siya. Ngayon, ang balak nila i-convene daw itong impeachment. Wag na daw ituloy. Yan daw yung gagawin nilang trabaho. Hindi ba naman? Ngayon, mayroong nagsalita, isang abogado. Oo, tungkol nga po dito sa katarantaduhan ni Robin Padilla. O ngayon, Robin, makinig ka. Kasi kung inaakala mong nasa pelikula ka, nasa Senado ka, tandaan mo. And you are a public servant, which is you need to serve the public because yan talaga yung trabaho mo. Kaya nga lang, anong gagawin natin? Kung susunugin ka man, amoy Duterte ka pa din, edi magpasunog ka na. Tapos nung pinagbantaan ka, nasusunugin ka, may death threat ka sa buhay mo. Anak ka talaga ng po. Ngayon, sige, panoodin natin to mga minamahal. Mga taong nakikinig. Yun. So, pero yung may isang senador, partner, nagsabi na siya, nandun pa nga siya sa dahig, nung sinabi niya, sunugin niyo man ako, ang lalabas pa rin ay, baka Duterte ako. Kahapon, si Senator Robin Padilla, sabi niya, attorney, dahil daw nasa minority sila, tungkulin daw nila even yung pag-convene ng Senate Impeachment Court, kukontrahin daw niya kasi daw yung tungkulin nila bilang minority. Tama ba yun, attorney? It never loses its shape. Yan. Tanong, tama ba yun, attorney? Nagkaroon tayo ng ads. So ngayon, ito, panoodin natin, continue mga minamahal. Baka akala niya nasa pelikula siya na sinusundan lang niya yung script ng DDS, no? Oo. That is not correct. Kasi pag senador ka, when you take your oath of office, like all public officials, ang oath mo is to preserve the Constitution and defend the rule of law. Yun ang rule mo. Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. In fact, there should be no minority or majority position. When you enter into the Senate, and even the congressman, wala na yung party affiliation. Hindi ba? Dapat tignan nila yung legislation, iboboto ba nila, ipapasa nila kung in aid of legislation. Kung in aid of legislation, wag nilang tignan, ano ba yung nakakabuti sa akin? Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan? That by itself, yung sinabi niya, I serve the minority, that means he only serves a tenth of the Filipino people. He doesn't serve the Filipino people at all, or whatever the minority is. So, pasok yun na sa sinasabi mo kanina na dapat, Political neutrality. Political. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal matagal na dapat kapag na-receive ang article of impeachment, dapat neutral ka. Huwag mong ipakita na mga Duterte ka. Although kahit sabihin naman natin na mga Duterte ka, dapat yung komento mo, kasi public yan pinapublic yan, mini-mainstream yan. 'Di ba? Dapat yung comment mo is very neutral. For example, si Camille Villar, alam naman nating maka-Duterte yan, pero yung kanyang komento very very silent, hindi nga natin maramdaman. 'Di ba mga minamahal, much better na nga lang siguro yung ganun kaysa yung nagpapagulo ka pa, nagpapainit ka pa, nagpapasiklab ka pa ng away. Kasi in the first place, hindi ka naman inelect ng taong bayan para ipagtanggol ang mga Duterte. You are elected because people wants a changes. Diba? Changes is one of the reason kung bakit ka nila inelect. Diba mga minamahal? And medyo nalulungkot ako dito kay Tito Soto. Kasi itong si Tito Soto, mga minamahal, ay mukhang pinagtutulungan. Diyan nga po sa
Senado. Kasi parang balak na siyang irego doon, ikop-diitat Lalo pa tingnan nyo nga ngayon, yung Supreme Court, abay, meron na pong indirect contempt dito kay Tito Soto dahil nga po sa word na an impossible dream kung magkakaroon man ng impeachment. Sabi ko nga sa inyo, yung impeachment, mga minamahal, iba po yung trabaho ng Senado, ng Executive, ng Legislative. Magkakaiba po yan sila. So, bakit papakialaman, for example, ng Legislative ang Executive? Bakit makikialaman ang Executive sa Judiciary? Diba? Bakit makikialaman Judiciary sa Legislative? Diba? Walang ganon. Hindi dapat ganon. Yun yung punto natin, mga minamahal. Pero, ang isa sa pinaka-nakakapikon, pinaka-nakakainis, pinaka-nakakayamot dito is wala ka namang sinabing against 'Di ba? Kumbaga nag-comment ka lang naman ang impeachment ngayon is very impossible dream, which is totoo nga naman kasi dinagdagan nyo ng rules. Pinahina ninyo yung katatagan ng ating institusyon. Instead na sige, mag-file ka ng impeachment dahil mayroong magnanakaw. Ang ginawa ninyo mas iba pa. Paano naging iba? Mas pinahirapan nyo na ang mag-file ng impeachment. Anyway, going back dito kay Robin Padilla, masyadong bobo na si Robin para intindihin natin. Wala ka na sa pelikula, Robin Hood Padilla. Kung gusto mong umalis, go ahead. Sige na, umalis ka na, Robin. Huwag ka nang maging pabigat sa mamamayang Pilipino. Ayaw na namin ng dagdag problema Dinadagdagan mo yung problema namin. Diba? Dinadagdagan mo yung stress ng mga Pilipino. Hindi ka na nga nakakatulong, nagiging pabigat ka pa. Kung alam mong hindi ka makakatulong, huwag ka na lang maging pabigat. Yan lang yung hiling namin Diba? Huwag ka na lang maging pabigat. Dapat nga sa mga ganyan, ini-inhibit na mga minamahal. Kasi ano na si Robin tawag dito, may marka na. Sabi niya nga, kahit anong gawin ninyo, kahit sunugin ninyo ako, tatak Duterte ako. Diba? So, dapat itong si Robin, i-inhibit na kasi the way na magsalita siya, although malabo na ma-inhibit itong si Robin, diba? Sobrang labo, mga minamahal, na ma-inhibit. Pero kung ako yung tatanungin, dapat ma-inhibit na yun Kasi kitang-kita na yung kanyang pagiging maka-Duterte at wala nang silbi or saysay. Ito nga pong ipapakitang article of impeachment sa kanya, yung mga papers, yung babasahin niya, wala na yun. Kumbaga, susunugin niya na lang yun kasi ang boto niya, no to impeachment Sara Duterte. Diba? Gets ninyo mga minamahal? So, parang sobrang napaka-unworth it. Diba? Hindi worth it yung boto ng mamamayang Pilipino kung ganitong klaseng senador lamang ang ating nakikitang nagtatrabaho. Tapos, ang ginagawa is nangungupa lang din. Gets ninyo, mga minamahal? So, anyway, it's me again, Alicia ninyo. Pahingi lamang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.